on the gas. Yan, hindi nakahanda ka na. Pag nakahanda ka na, patulak mo yan. Pag bumilis na yung takbo ng kotse sa tulak, apply for gas and then release the clutch suddenly. Aanda rin yan. Normally, you don't release the clutch suddenly, eh? But in starting the car by pushing, that is the only way. You have to release the clutch suddenly. Because unless you release the clutch suddenly, hindi siya aanda. Kaya switch on, clutch down, second gear, right foot on the gas. Tulak! Pag umalis ng tulak, apply for gas, biglang release ang clutch. Basta binigla mong release, bibilang tatak mo bigla yan. Kaya lahat na nagtutulak na iwan. Hintayin mo kami. Kasi maiwas siya. Biglang tatakbo yung kotse kasi. Ayan. So that is the way to start the car by pushing. But I mentioned earlier, you can use first gear, second gear, or reverse in start the car by pushing. When do you use first gear, second gear, or reverse? Dapat alam nyo kung anong gear ang gagamitin mo para mas madali. Normally, we use second gear, but you can also use first gear and reverse. When is that? It's Friday evening again. Lumabas ka. Nag-ballroom dancing ka, nag-night clubbing ka, or whatever. Alam mo naman tayo, pagpagod tayo, minsan lumalabas ka, nag-ispa ka, nagpasan-pasan. So, napahaba ang outing mo. Sobrang inom mo, nag-KTV ka, nagsingalong ka, napahaba ang kanta mo. It's 1 o'clock in the morning. Medyo lasing ka na, so gusto mo nang umuwi. You go to the parking lot. When you reach the parking lot, ikaw na lang ang coaching na kaparada roon. Dahil 1 o'clock na. Start. Ayaw mag-start ang coaching mo. Start. Dapat, boom! But this time, what you is, ayaw, start. Diyos ko, mahina ang baterya ka mo. Paano ba yan ito? It's 1 o'clock in the morning. Nanakot naman ako sa akin. Ito na lang kayo naman ako. Parang manda ito, kaya may magtutulak sa akin. Wala ka namang kasama. Tumingin ka sa parking, wala nang tao. Ito na lang gising. Alam nga yung matutulog sa loob ng kotse. Remember, it is not safe to be sleeping inside your vehicle kahit na anong mangyari. If you remember, yung tatay ni Jordan, Michael Jordan, ang yaman-yaman ni Michael Jordan, ang kotse ng tatay niya, limousine, nag-cross country drive siya, inantok siya. Siyempre, dapat that's number 1 rule, pag inantok ka, huwag ka mag-drive. Tumabi siya sa gilid ng kalsada, natulog siya. Pinatay siya while sleeping. Pinatay siya. Hindi nila alam, tatay ni Michael Jordan yun. So, walang magtutulak sa'yo ngayon. Don't worry. You pray. God, pagpadala ka magtutulak mo rito. Alam mo, you always believe in prayers. Basta may problema ka na, magdasal ka. Siguradong magkakaremedyo yan. After a few minutes meditating, balot. Balot. Nagtitin na ng balot. Alam mo yung mga bad friend ko rito, may pakinapang tayo sa mga ito. Tulong tayo lahat, sila yung gising. Alas 4, alas 3 na umaga. Sigurado gising sila, balot. Si Jesus naman, ang bilis mo nang magpadala ng magtutulak. May balot, liga. Pero nakita mo itong balot vendor, maliit na payat pa. Kung hindi ka kumakain ng balot, di ba, dahil ko na dyan, pag-check kita, magkano mo balot mo? 15 pesos o. Ano 15 pesos? Di ba 750 lang yan? Matagal na ko kayo hindi kumakain ng balot. 35 na kong kasalina na yun, sir. O sige, bibigyan mo 10. At talaga, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Itutulak mo muna ako. Pag itutulak mo ko, magdarkotsi mo, kahit ang 20, bibigyan ko. O sige, dahil matumbal ang pensa ngayon, kahit saan itutulak ko kayo. Kasi, siyempre, mahina magtulak ito ng balgado. So, switch on, glass down, first gear ang gagamitin. Right foot on the gas.
patulak mo sa kanya. Kahit na 1 meter lang yung may tulak. Basta naramdaman mo lang, kumadyot siya, i-check mo, biglang rin, tatakanda niya. Yan. Ang importante lang, naramdaman mo may tulak niya. Basta gumalaw lang siyang konti, kahit na 1 meter lang, i-check mo lang ang tulak niya. Sinanyan ganyan, biglang rin, boom! Anda niya. So pag mahinang magtutulak, use first gear. Pag marami magtutulak, use second gear. Dahil ito, mahinang magtulak, switch on, flash down, first gear. Right to konti ka. Tapos, sige, bilisan mo konti tulak mo, isyan niya mo lang, basta maramdam mo lang. Pag naramdaman mo, kinadyut niya, big niya. Boom! So, tatakbo na yan. Umandar na yan. Pag umandar na, di naiwan ng vendor. Bumalik ka. Bumalik ka, nangako kang bibili ka 10 balon. Pero karamihan, tinatamad ka na. Thank you ha. Saka na lang ha. Ay, hindi ka bumalik. Pagdadasal ka niya. Mabangga ka sana. Ayan. Sigurado, after several kilometers, mababangga ka. At pag nabangga ka, maalala mo, yan ang napasinasabi ko. Kasi tinakbuhan ko yung inventory. Ayan. Nabangga ka, hindi naman dahil sa tinakbuhan mo. Dahil lasing ka. Kaya lang, may guilty conscience ka. Ayan. So please, huwag mong gagawin yan. Bumalik ka. Yeah. Like you went out with your wife. Husband and wife, lumabas kayo. And then, napahabang kwento nyo sa party. Umabot ka ng 1:00, 2:00. And then, nung pauwi kayo mag-asawa, you start your car, it won't start due to weak battery. So, isa sa inyo ang magtutulak. Sino magtutulak? Yung wife o yung husband? Siyempre, pareho kayong marunong magmaneho. Yung husband ang magtutulak, yung wife ang sa loob ng kotse. So, pag wife ang mag-start, siyempre, pag hindi na marunong mag-drive ang wife, siyempre, ang wife ang magtutulak. Siyempre, that's obvious. Siyempre, hindi ko lang nandiyan. So, siyempre, may na magtutulak ang wife, first gear ang gagamitin mo. Either way, husband or wife, bagsak ka lang, first gear ang gagamitin mo. Yeah. Pero kung wife ang magtutulak, flash down first gear, then kahit na konti lang ang andar yan. Pero pag ang husband mo ang magtutulak, di ikaw ngayon ng wife ang nasa loob, tumawa ka na rin. Huwag mong inoon pag ang husband mo ang nagtutulak. Huwag mong inoon para hindi umandar ka agad. Para makaganti ka sa kanya. Sige, tulak pa! Sige na. Siyempre, hindi andar, hindi nakaon eh. Yan. Siyempre, para makaganti ka sa mga kapalpakan yung ginagawa sa iyo. Hindi naman niya alam na gumaganti ka eh. Ayaw ko umandar, ayaw ko eh. Tulak pa! Tulak pa! Hanggang lumalay ng gila. Alam mo, pag mahirap ang tulak, kapag may heart problem ka, huwag mo gagawin. Mahartata ka dyan. With all the weight of the car, pushing, 2,000 kilogram ka, magkakaroon ng heart problem dyan. So pag nakita mong humihingal na siya, at may konti ka pang pagmamahal, pero talagang pag gusto mo na siyang mawala, pabayaan mo na siya talagang matuluyan. At pag namatay siya, hindi mo sinasadya yun. Namatay siya sa tula. Hindi premeditated yan. Yeah. Kaya pag husband kayo nagtutula, i-check mo, o i-on mo yan, ha? O i-on mo yan, ha? Pareho tayo naganda ng lecture sa socialize. I-on mo yan, ha? Para alam niya, baka na paglalaroin ka nung asawa mo. Ngayon, let's say, you are residing in a big townhouse complex. Ang unit mo nasa tulong-dulo. Itong kalsada. Early morning, start your car. It won't start due to weak battery. So you have to push the car backward. So switch on, flash down, reverse gear. Then patulak mo. Pag bumilis ng tulak sa atras, apply more gas, biglang rin siya. Under yan pa atras. Pag umanda na, i-brake mo lang ulit para hindi na lumayo pa. So pagpara, either first gear or second gear. Pagpa-atras, reverse gear. Ngayon, let's say you are going home to your province.
tumiri ka sa highway, along an isolated highway, walang katao-tao, tumiri ka sa gitna. And nobody can really push your car. Ha? So bumaba ka sa kotse, isurvey mo yung kalsada, tignan mo kung pantay o pababa. Napansin mo, after several meters, bababa rin yung kalsada. So pwede kang magpatulak sa gravity. So you get out from the car, you open the door. You push the car from the outside, but do not close the door. Remember this, do not close the door. Baka makalimutan mo, bumaba ka, sinara mo yung pinto, tinutulak mo sa labas. Siyempre, pagdating ng kotse nito, by gravity, bababa yan. Ay, hindi ka makakapasok. Sandali lang ito. Ang mahulog sa bangin yan. Kaya dapat, pag tinutulak mo yung pinto, nasa tapat mo. Open ito, open. Yan. Pag nakita mo bababa, sumakat. Gano'n lang yan. Mas madali mo kasakay, kahit na open ang door, mapapanda mo yan. Kung nakita mo sa bundok, paatras naman, malalim siya rito, mas malalim paatras, yun, sa reverse mo. Yeah. So these are all the different ways by which you can start the car by decision. Which is a common problem, you have to remember this. If you do this tomorrow, 1 week from now, where the lecture is still fresh in your mind, you can still remember. Alam mo, akala lang natin, matatandaan natin yan. Dahil tinuro ko. But 7 months from now, you don't remember this lecture anymore. So, para hindi mo makalimutan yan, i-practice mo. One Sunday morning, when you are not busy, you wake up early. Kahit na walang problema yung kotse mo, pwede mo i-practice yan eh. 7 o'clock, magising ka na, Sunday. Gisingin mo lahat ng mga katulong ninyo. Alin kayo, magising kayo lahat. Bakit ma? Mag-experiment ako. Bakit ba? Nagdatin akong seminar eh. How to start the car by pushing. Gusto ko i-practice yan. Yan. Kung nakatatlo kang katulong, pwede na. Pero kung isa lang katulong nyo, isingin mo lahat ang katulong ng dapat bahay nyo. Kaya lahat ng standby sa kanto. Libre kape kayo, hindi kayo. Yan. So kahit na walang problema yung kotse mo, isipin mo lang may problema. So may nakaapat ka na magtutulak dito, o sige, ready na kayo ha. Hintay na yung signal ko, pag sabi tulak ako. Like a new driver, you always memorize the lesson. Ano ka ba? Switch on, last sound, second gear, right foot on the gas. Nakahanda na ako. Sige, tulak mo ninyo. Sige, bilisan pa ninyo. Bilisan pa. Bilisan pa. Pag mabilis na apply more gas, biglang bilisan. Ganun po yan. Hindi pa natin, hindi pa. Sabay pa. Yan, yan. Pag nakuha mo na second, press gear naman, press gear. Press gear naman, susuko mo, press gear. Reverse naman, reverse naman. Pag nasubukan mo yan, you will retain. Hindi mo na makakalimutan yan kasi na-try mo yan. So that is how you start the car by decision. Next, you are on the same subject matter. How to extend the lifespan of your battery. Night driving for the first time. Night driving. Iba-ibang night driving. Unfortunately, you have no previous experience at night driving, and we were not able to teach you night driving lessons. Because, as a matter of policy, we are only after 5:30 in the afternoon. But we can also give you night driving lessons if you request for it kung talagang gusto mo matuto. You might be wondering why. How come you are not encouraging night lessons? Well, there are several reasons for that. One is for safety. If I'm teaching a ready student at 9 o'clock, 8 o'clock, or 10 o'clock in the evening, and something happened to us, nasiraan tayo, napagda tayo, nawal tayo ng police, we cannot just let the student go alone. It's not safe. Secondly, sa araw maliwanag na, hindi ka pa natututo. Sa gabi pa kaya. Lalo ka siguro hindi natututo. Sa araw, kitang-kita mo na lahat, hindi mo maitutuloy ang monobela. Ginagawa mong sigsag ang Metro Manila. Sa gabi pa kaya wala kang nakikita. Siguro palagi kang akalang, palagi kang matuwid. Sa araw, pag sinabi ko, clutch down, no gas, handbrake, I can see whether you follow instruction, whether you really apply brake or not. Sa gabi, anong malay ko nung ginaapakan mo yan? Baka brake, ginagas mo na. Hindi ko alam anong nangyari sa ilalim. Anyway, the only difference is visibility. You know very well, as a new driver, pag hindi na ituto sa'yo, nangangapa ka. So, after finishing 5 days, 7 days, 10 days,
1 hour drive rest with socialized, nag-graduate ka na. So, nag-drive ka na araw-araw. Usually kung ka, nagpa-practice ka. But your drive is only limited during the day. Isang araw, sumobra, kwento mo sa kumari mo, inabutan ka ng 9 o'clock, 10 o'clock in the evening. Hindi mo na-realize gabi ng pana. So, pumunta ka sa parking lot, start, last down, first gear, right foot on the gas. You are now about to move forward. Pero napansin mo, wala akong nakikita. Eh, dati naman may nakikita ako. Ba, hindi ata na ituro sa akin ito. Ba, kailan pa bang ituro sa iyo yan? Pumasok ka sa kwarto mo, madilim, ano gagawin mo? Hindi natin mo switch, yung ilaw. Kung nga pala, talagang tanging tabo ko siya. Kung nga kailan ko mga makit ng switch, nasa bang switch dito? Hindi na ituro sa nasa switch ng headlights. May pinandun ka, white pair ng kumala. May tubig ang lumabas. Lahat ng pindutin mo, ipag kumakala, but you cannot discover the headlight switch. Sometimes you will experience this. Kahit ang mga lubak, dati ang driver, nagkakamali ka. Pag pinahawak ang kotse, hindi mo kabisado. Ang kotse, rolling kotse mo, pinahawak ang BMW, pinahawak ang Volvo, hindi mo Mercedes-Benz. Iba mga switch niya. Hindi naman na ituro sa'yo. So kahit anong gawin mo, hindi mo makita ang switch. 30 minutes mo nang hinahanap. Tapos nakatanong yung katulong mo, nakatanong mo rito, Ma'am, ano bang hinahanap niyo? Wala ko kang makialam. Siyempre, hindi mo sabi sa kanya, ang hinahanap ko eh. May hinahanap meron na akong iniisip. Ma'am, may hinahanap ata kayo eh. Wala ko kang makialam. Siyempre, nakakaya, hindi makita yung switch. Then you will surely experience all this trouble the moment you become a driver. Like several years ago, I was a driver. He bought a brand new light smart in 1992. That was the first time they introduced Corolla Light Smart. Dati po, Corolla maliit. When they introduced this light smart, lahat ng tao bumili ng light kasi it's so practical. Upon delivery, this person, this religious type of person, I will not drive my car without church blessing. Lahat ng kotse niya, pinabibindisyon niya muna. Dati punta pa kami ng Tipolo. Andun, because it is a tradition, when you have a brand new car, you go to Tipolo, the Virgin of Antipolo is the Virgin of Good Boys now. Pero siyempre, kahit na simbahan, pwede na. So he went to Santo Domingo Church. After that, bagong live, simbahan ko eh. Bless mo ha. So lumabas ang pare. I am blessing this car for good boys, etc., etc., etc. Now we will bless the engine. Sabi ng pare. Nasaan ba ang makina niya? Nandiyan lang yan, pare. Alam mo, yung light is putol yan. Walang uso. Hindi walang hood yan. Talagang hindi mo lang nasa ng makina. Hindi niya naman nasa ng makina. Nandiyan lang yan, pare. Alam ko nandiyan yan. Kaya nakarating ka rito eh. Hindi mo pwede makarating ka rito, walang makina yan. So hindi niya naman. So sabihin siya ilalim. Philip, inanap niya. Ayan, pare, ayan. O sige, buksan mo. Hindi niya alam buksan ang makina. Alam mo naman yung mga kotse, pag pinuksan mo yung wood, ito, ang makina ng light race, mga pa, nasa ilalim ng front seat. Kung saan ka nakaupo nandun sa ilalim, yung makina. Para buksan niya, tanggalin mong tornilyo ng mga front seat. Itataas mo lahat ang front seat bago mo makita yung makina. Hindi tinuro sa kanya yan, hindi sinabi. So napaya ka tuloy. Ikaw ang mayari ng kotse ito o carnapper ka lang? Bakit ang kotse mo ito, hindi mo lang buksan. Paano kung mapipindusyon ng holy water yan? Pag bumula yan, nakakaya. Kaya dapat basta hindi mo kabisado, do not be ashamed to ask question. Like isa my friend, 10 years na silang nagtsatsaga sa kotse nilang luma, tulak dito lahat. Pinagtatawa na sila lahat. Kasi talagang bulot na yung kotse. So sa kaya na they dispose, pinagdala yung lumang kotse. And the proceeds, bumili silang brand new kotse. Install na 3 years to pay. The proceeds of that old car, pinag-down payment nila. Upon delivery, you realize, when they deliver a brand new car to your house,
empty gasolina. 2 liters lang nilagay niya para mapag sa garage nyo. So, ang una mo nagawin mo, you go to the nearest gas station to buy gasoline. So, pumunta sa stasyon, excited, bakit ko siya. Boy, halika! Bakit sir? Multa! O, sige, lumapit na boy. Sir, buksan mo yung tangke. O, ito susi, buksan mo. Yung mga lumang ko, siya susi yung tangke. O, buksan mo. Sir, wala na akong susi mga kotse na yun. Push button na po sila. Kasi dating tangki, pilit natin yan eh. Pasok mo yun. Nakalagyan po. Sir, buksan na ninyo. Ito nga susi, buksan mo. Sir, wala na nga akong susi. Push button. Hindi mo makita kung nasa ng button. Napansin ang boy na yun. Sir, nasa ilalim mo ng paa nyo. Wala naman swela. Sir naman sa kaliwang paa. Kalagin. Hindi naman mo sa sapatos. Sa kaliwang paa. Nandito sa kilig siya. Gawin na kaliwang paa. Oo nga no. Pero dalawang word ang nakikita mo ron. May push, may pull. O, pinul mo. Ano? Bukas ba? Yung hood ang nagbukas yung hood. Pag pinul mo yung hood yun, dapat push yun. Ako na nga. Mas marunong pa yung body. Yes, ako. It is not your fault. It is the fault of the delivery person. You know, when they deliver a brand new car, they are supposed to give instruction. Nandito yung switch, nandito yung handbrake, nandito yan. But they will not explain it. They presume that you know. Yeah. You are lucky at present because it's so easy to ask for an information. Now, without losing your dignity. Ngayon, pag hindi mo alam, kung mo na simple mo, mag-text ka. Brad, nandito ako. Nasa po yung button. Lahat ng kaibigan mo may kotse, pwede mong i-text instant. Matatanggap mo yung message na hindi yan. Oh. So, kailangan do not be ashamed. Ano nga? Ngayon, so, umandar na. Karamihan ng ilaw dito sa headlights. Dito. Nandiyan ka lang wala. Kanina pa kita yung So, umilaw na. Tuwa-tuwa ka na. Apply gas, lighting. Pinigla mo rin ito sa klan. Namatay ang makina. So, napahiya ka. You raised that is wrong. Remember, at night driving, it is not advisable to restart the car with headlights on. You are draining the energy of the battery. Kaya patay mo muna ang headlights pag namatay ka sa gabi. Shut off the headlights and then start. Brum! Last down. First gear. Right foot on the gas. Headlights. Namatay na naman. Although the di pwede. But that is not correct. Shut off the headlights. Okay. Shut off the headlights. Start. Boom! Last down. First gear. Right foot on the gas. Headlights. Pangatlong beses na ito. Pag namatay ang pako nito, magpapakamatay na. Masyado akong bobo. Sometimes you feel that way. In your driving lessons alone, matatapos na kayo. Yung first year na yan, hindi mo na na-perfect palagi ng patay. Ang araw-araw naman natin pinag-aaralan yan. Huwag mong binibigla ng release at yan. Check and check. Hindi ka makatakbo. Itong katulong na kasama mo, ninervous na. Ma'am, hindi yata kayo marunong pero makakapasya ako. Excited ako. Akala ko makakapasya ako. Ma'am, nahihilo na ako. Bababa na ako, ma'am. Hindi na tayo nakaalis dito sa oras na tayo, ma'am. Huwag kami bababa dyan. Kaya nga kita sinama dyan. Para may kadamay ako. Hindi ba lang kagagraduate ko lang kahapon sa socialite? Naku, ma'am. Akong graduate ka. Mamaya ko pang mamatay. Ako nag-aalaga sa pamilya ko sa probinsya. Di ba kayo mayaman kayo, ma'am, kami mahirap lang. Huwag ka na alis dyan. Sisalti ka dyan. Kaya nga kita sinama para walang iwanan. Kahit anong mangyari, magkasama tayo. Mapapatakbo rin natin yan. Isang oras na tayo, ma'am. Isang oras na tayo. Oo, magdasal ka. So, hahawak mo ngayon yan. Alam mo, lahat ng kasakay mo, pag alam nilang bago ka, ninenervous yung mga yan.
Milk po. Yan. Oh. Pang isang beses na lang. Pag namatay pa ka, ko na ako, ma'am. Niya ko. Okay. Last na, first year. Right, putondigan. So alam mo, tatakunin katulad mo. Tumakbo siya. Medyo kumanyang-ganyan siya. At least hindi siya namatay. O, kita mo, napatakbo ko rin. Ma'am, ganito na lang ba tayo natakbo? Nandun sa bahay, para tayong kabayong ganyan. Ang babi mo namang reklamo, at least napatakbo ko na kayo. O nga, pero mo nakakaino mo. Ano matanda na yan? Pag nag-gel ka ko sa first year, kaya siya gumaganyan. Kasi pag kumanya niya, tendency ng pansyagan, gumagano. So, ang tendency niya. Yan. Yung dapat i-second gear mo kagad para hindi siya nag-gel. Second, then fourth, fifth. Oh. Now you are now approaching a major intersection. The traffic light is stopped. So you have to stop. Since you are running on the fourth gear, you want to stop out. Brake muna, and then follow the clutch all the way down. After making the stop, you put your grip back on the neutral position. After neutral, you can release what? Clutch, brake, or both? Both na. So mag-go sa kabila. You anticipate the traffic light. Mag-go, mag-left turn, mag-stop. Pero napasin mo, sila ginawa lahat. Kasi matraffic sa lugar nyo, so dati sa kalawa 10 minutes na silang ginuho, kayo hindi na ginuho. 10 minutes ka rin naka-headlight dyan. Sino mo iniinawan mo dyan at 10 minutes? You are draining the energy of the battery. So at night driving, the moment you stop, automatically shut off the headlights. You just need small light, the park light. When you are about to move again, only then you put on the headlights. Whether you stop because of the traffic light, or due to heavy traffic driving. Imagine may aksidente. The traffic is not moving for 1 hour. Naghihintay ka sa kotse mo. Inilawan mo yung plate number ang nasa harapan mo. Isang oras? Useless yun. So every time you have the opportunity to shut off the headlights while the car is not moving, do it. Whether it's heavy traffic, accident, or whatever, shut off the headlights. So these are just ways by which you can extend the lifespan of your. So that is the battery. We spend the whole night explaining the battery because I want you to know everything about this battery. Because the battery is the life of your car. Kaya even the name of your battery officer, what are the brand names? Motor light, super light, jet light, car light. Because it is the life of the car. The car cannot run without the battery. But our lesson for tonight is not just the battery. It is the ignition system. You just need the battery to produce electricity. Saan pupuntang kuryente na yan? Dito yan. Yan. What do you call this? Nakikita niyo yung poster ng Meralco yan. Sa poster, tawag natin dyan, transformer. Yan. Ito naman, we don't call it transformer. We call it ignition coil. Coil. Coil, yan. Coil. Ignition coil. Lahat ng kotse may ganito. Mga lumang kotse ganito itsura. Pero mga bagong kotse, iba na maliit na lang sila. But the same, meron sila ignition coil. What's the purpose of the ignition coil? If your battery is 12 volts, that means it can only produce 12 volts. But do you think 12 volts is enough to start the engine? No way. To start the engine, you need at least 14,000 volts.